Nagsimula ang lahat nang mapasama ang tatay ko sa mga trabahador na na-layoff sa pinapasukan niyang pabrika. Dahil kasi dito ay napilitan kaming umalis sa inuupahan naming bahay at umuwi sa probinsya nila tatay. Pansamantala kami noon nakituloy sa bahay ng mga magulang niya. Buhay pa noon sila lolo at lola. Pareho na silang matanda noong mga panahong iyon at medyo nahihirapan ng kumilos. Kaya ikinatuwa nila yung pagdating namin sa kanila dahil kahit paano ay meron ng mag-aasikaso ng mga bagay na hindi na nila kaya pang gawin. Yun yung unang pagkakataon na nakita namin ang kapatid ko, sina lolo. Pareho naman silang mabait sa amin at naging maayos naman yung mga unang araw namin doon. Simple lang ang bahay nila at medyo may kalumaan na, pero katamtaman naman ang laki nito. Kaya lang, nasa liblib itong lugar. Malayo ito sa kalsada kung kaya walang kuryente. Dahil dito ay medyo nanibago kami. Wala rin silang gripo kung kaya kailangan mo mag-igib ng tubig. At sa unang pagkakataon nga ay nakakita ako ng banga kung saan namin inilalagay yung aming mga inigib. Hindi rin uso sa kanila ang kalan, kung kaya natutunan din namin ang pangangahoy. Isang hapon nang nag-iigib ako, habang nilalagyan ko ng tubig yung galon, ay may narinig akong mga pagkaluskos sa aking likuran. Kung kaya kaagad akong napalingon. Ang akala ko ay sumunod sa akin yung alagang aso nila lolo. Pero nakapagtatakang wala akong nakita. Binaliwala ko naman iyon at hindi masyadong pinagtuunan ng pansin. Naisip ko kasi na baka may hayop lang na mabilis na dumaan. Marami rin kasing alagang manok sila lolo. Ipinagpatuloy ko yung aking ginagawa at nang mapuno ko na ang lahat ng galon ay tumayo na rin ako. Binuhat ko yung mga galon at umalis na. Pero nakakailang hakbang pa lang ako, pagtingin ko sa harapan ay may nakita akong isang figura. May mga 10 di pa rin siguro ang layo namin sa isa't isa. Para yung isang malaking aso na nakaupo, pero iba ang kulay nito. Kaya nasiguro kong hindi ito yung alaga namin sa bahay. Itim itong lahat. Natigilan ako at tuminto sa aking paglakad. Hindi muna ako gumalaw at akin itong pinakiramdaman. Itinuon ko ang aking atensyon sa nilalang. Pero laking gulat ko nang bigla na lang itong kumilos. Tumayo ito at mabilis na tumakbo. Isa iyong tao. Bigla ako nagtaka at halos hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Dahil sa isang malaking aso talaga ang una kong nakitang nakaupo sa aking daraanan. Nang sigurado na akong wala na yung nilalang, ay saka pa lamang ako nagpatuloy sa aking paglakad. Nang nasa bahay na ako, ay ikinuwento ko kay lola yung aking nakita. Nakangiti lang ito at sinabing alaga daw iyon ni lolo. Kung ano man yung nilalang na iyon ay hindi na niya sinabi pa sa akin. Pero isa ang akin nasisiguro, hindi iyon isang tao. Nangyari po ang lahat ng ito noong bata pa po ako. Papunta kami noon sa lamay ng Joy ni Mama sa Lemery, Batangas. Ginabi na kami sa biyahe dahil pumasok pa sila ni Papa sa kanilang mga trabaho. Madilim yung dinaraanan namin. Walang mga poste ng ilaw at madalang din ang mga sasakyan. Maraming puno at matatas na talahib yung nakikita namin sa magkabilang gilid ng daan.
nakakatakot iyon. Dahil pakiramdam ko, anumang oras, ay para bang mayroong bigla na lang lalabas at magpapakita sa amin. At nangyari nga yung aking kinakatakutan. Nang bigla na lang may sumulpot na isang bolang apoy sa aming tagiliran. Para iyong may buhay na gumagalaw ng kusa at mag-isa. At parang sinusundan kami. Pero kalaunan ay bigla na lang rin itong nawala. Makalipas ang halos may kalahating oras pa na pagbiyahe, ay narating na rin namin sa wakas yung bahay ng Joey ni Mama. Naabutan namin ang maraming mga tao na nakikipaglamay. Kilala kasi sa kanilang lugar ang Joey ni Mama na isang mabait na tao at madaling lapitan. Kung kaya marami ang nagmamahal dito. Malaki yung bahay nila, 2 palapag, pero may kalumaan na at sinaunang pagkakayari. Kung kaya medyo nakapagdulot sa akin iyon ng kaunting takot. Ipinakilala ako ni Mama sa mga kamag-anak namin at nakipagkwentuhan. Sinabi ko kay Mama na gusto kong magbanyo. Kung kaya kanya namang itinuro sa akin kung saan ito naroon. Bumaba ako at sinunod ko yung itinuro sa akin ni Mama. Nang nasa paanan na ako ng hagdan ay sinundan ko yung pasilyo patungo sa likod ng bahay. Medyo madilim sa bahaging iyon kung kaya medyo natakot ako at nagalangan. Pero yung mismong banyo ay naiilawan naman ng isang bombilya. At ito na rin yung nagbibigay ng liwanag hanggang doon sa pasilyo. Pagpasok ko na sa banyo ay hindi ko yon isinara. Hinawakan ko lang yung pinto. Para kung sakaling may magbukas para gumamit, ay pipigilan ko at sasabihing may tao pa na nasa loob. At dito ko na naranasan ang pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Na nakaupo na ako sa inidoro ay meron akong naramdamang biglang tumama sa ulo ko. Kung kaya agad akong napatingin para alamin kung ano yung bagay na yon na tumama sa akin. At laking gulat ko nang makita ko talaga ang isang paa. Kaya dali-dali akong napatayo at lumabas habang itinataas ko yung aking suot na pantalon. Ikinagulat ko talaga at ipinagtaka ang pangyayaring iyon dahil wala naman akong nakakita pagpasok ko. Pag-akit ko sa itaas, sinikreto ko si Mama at kaagad kong sinabi sa kanya yung nangyari. Narinig naman ito ng pinsan niya, kung kaya sumali din ito sa aming usapan. At doon pa lang namin nalaman na nagpakamatay pala ang Joey ni Mama dahil sa hindi nakayanan ang matinding problema sa pamamagitan ng pagbibigti. At doon ito nagbigti mismo sa banyo. Wala kasi silang nabanggit kay Mama, basta ang sabi lang nila namatay na ang Joey niya at kasalukuyang ang nakaburol sa kanilang bahay. Humaba pa ang kwentuhan kung kaya naikwento din ni Mama yung ukol sa bolang apoy na aming nakita habang papunta sa kanila. At sabi ng pinsan niya, baka may kaugnayan rin ang pangyayaring iyon sa naranasan ko. Baka daw multo iyon ng Joey ni Mama. Nangyari ito noong grade 5 ako. Bagong lipat lang kami noon sa probinsya. Kaya bago lang rin ako sa paaralan namin. Napaaga ako ng pasok nung araw na yon. Malayo din kasi ang kailangan pang lakarin bago makarating sa paaralan. Kung kaya maaga akong umalis sa bahay namin.
Pero may ilan na ring estudyante na naroon. Mga 4 din siguro kami at pang-5 yung gwardiya. Magkakahiwalay kami ng pwesto. Nahiya naman akong lumapit sa kanila at makipagkwentuhan dahil hindi ko naman sila kilala. Kaya tahimik lang ako nakaupo at pinagmamasdan ang paligid ng paaralan. Malaki ito at malawak. Hanggang sa nakaramdam ako na kailangan kong magbanyo. Lumapit ako sa gwardiya at nagtanong. Nang nasa daan na ako papunta sa banyo, parang may naramdaman akong kakaiba at parang may biglang nagbago sa aking kapaligiran. Nagibang bigla yung temperatura. Nagsimula na rin magtayuan yung mga balahibo ko sa braso. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla akong nakaramdam ng ganon. Nakita ko na yung pinto ng banyo at nakasara iyon. Nagmamadali ko itong binuksan at kagad akong pumasok. Hindi ko na kaya pang pigilin. Nang lalabas na ako, naramdaman kong parang mayroong ibang pang tao na nasa loob maliban sa akin. Nakinilabutan talaga ako dahil wala naman akong napansin nung una akong pumasok. Wala rin akong nararamdaman na may ibang sumunod sa akin pagkapasok ko. At narinig ko yung pagbuhos ng tubig. Kaya para makasigurado ay naisip ko maghintay sa labas ng banyo. Naisip ko kasi na baka pinaglalaruan lang ako ng aking imahinasyon. At tama nga ang hinala ko dahil maya-maya lang ay may lumabas na isang guro. Medyo may edad na ito at mukhang malapit na mag-retire. At napansin kong medyo may pagkamasungit. Pero hindi ko rin sigurado. Basta yun yung una kong naging impresyon sa kanya. Base na rin sa kanyang muka. Paglabas niya sa pinto ng banyo ay binati ko ito ng isang magandang umaga. Pero parang hindi ako nito narinig. Dire-diretso lang ito at hindi ako pinansin. Kaya nasabi ko sa aking sarili na masungit nga talaga ito. Bumalik ako sa pwesto ko at unti-unti nang dumarami at nagsisidatingan yung iba pang mga estudyante. Madali ako nagkaroon ng kaibigan, si Christine, at magkatabi kaming kumain ng recess. Tinanong niya ako kung ano raw ang masasabi ko sa aming advisor. Sinabi ko sa kanya na mukha naman itong mabait at madaling lapitan. Kaya napabulalas ito at sinabing mababait daw talaga yung mga teacher sa school namin. Kaya bigla akong umalma at sinabing hindi ako sumasang-ayon sa kanya. Sinabi ko na maaaring maraming mabait pero hindi lahat, wika ko. Kaya nagtaka ito at hindi rin kumbinsido sa aking sinabi. Dahil sa tagal niyang nag-aaral doon sa paaralan na yon, kung kaya halos kilala na raw niyang lahat ang ugali ng mga nagtuturo doon. Kaya napilitan akong ikwento sa kanya yung naranasan ko noong umaga para patunayan sa kanya na hindi lahat ng teacher sa paaralan namin ay mabait. Meron ding matari at masungit. Kanyang ipinalarawan sa akin yung teacher dahil isang teacher lang daw ang kilala niyang masungit sa paaralan at ito ay si Mrs. Reyes. Pero may 2 taon na raw itong hindi nagtuturo dahil ito ay namatay na nang aksidenteng mahulugan ng hollow block sa ulo nung kasalukuyang ginagawa yung bagong building ng paaralan. At inilarawan ko nga kay Christine yung guro na nakita ko nung umaga. At tumutugma nga ito sa sinasabi niyang Mrs. Reyes. Nangyari ang karanasan kong ito nang minsang magbakasyon ako sa probinsya nila mama. Niyaya ako ng isang kapatid niya
na si Tio Danny na doon naman daw matulog sa kanila at kanya raw akong kakatayan ng manok. Ganun kasi sa probinsya nila mama, halos lahat ng kamag-anak ay gusto na bumisita ka at matulog sa kanilang bahay. Sinabihan din ako ni Lola na akin na raw pagbigyan yung chewing ko sa inihiling nito. At pinipilit din ako ng pinsang ko na anak ni Tio Danny. Pinangakuan pa nga ako nito na maliligo raw kami sa dagat sa kinabukasan. Kaya sumama ako at pinaunlakan yung kanilang panyaya. Medyo malayo din yung bahay nila mula kanila Lola, kung kaya madilim na ay naglalakad pa rin kami. May dala naman silang flashlight kaya ayos lang. Tinanong ko yung pinsang ko kung malayo pa bang sa kanila. Ngumiti siya sa akin. Nakuha ko naman ang ibig nitong sabihin, kung kaya napabuntong hininga na lamang ako dahil malayo pa ang aming lalakarin. Hindi pa naman ako sanay sa malayong lakaran at sa totoo lang, pagod na rin ako noong mga sandaling iyon. Kaya nakiusap ako sa kanila na kung maaari ba magpahinga na muna kaming sandali. Inilabas ko yung aking panyo at pinunasan ng pawis. Habang yung pinsang ko naman ay pinaglalaruan yung flashlight at iniilawan yung paligid. Nang bigla na lang, may mahagilap itong isang tao na nakayuko. Kahit yung pinsan na chewing ko ay nagulat. Dahil walang dahilan para makakita ng tao kung saan iyon naroon. Dahil hindi yun puntahan talaga ng tao. At ang isa pang ikinagulat namin ay yung di pang karaniwan itong bilis. Hindi rin ito sumagot sa chewing ko. At naramdaman kong alam nilang mag-ama kung ano talaga yung nakita namin. Nasabi ko ito base na rin sa mga ikinikilos nila. Pumunta sila sa harapan ko at para bang kanila akong pinoprotektahan. Hanggang sa may bigla na lang dumaan sa ibabaw ng ulo namin. Para yung isang malapad na kumot na mabilis lang dumaan. At bigla na rin yung naglaho. Nung nasa bahay na nila kami ay doon nila sinabi sa akin na aswang yung aming nakita. Kaya doon ko nalaman na totoo pala talaga ang mga aswang. At may di pang karaniwang kakayahan ang iba sa kanila. Pero sabi ng chewing ko, matagal nang hindi sila nakaranas ng tungkol sa mga aswang. Kaya nagtataka din sila kung bakit muli na naman itong nagparamdam. December din po noon at sunod-sunod ang mga Christmas party na dinadaluan ko. Isang madaling araw nang papauwi na ako ay may naranasan akong isang nakakatakot na pangyayari. Bali may inuupahan ako ng isang maliit na kwarto sa 9 de Pebrero sa may Mandaluyong. Nagtatrabaho ako noon bilang isang sales lady sa Mega Mall. Pagkatapos ng idinaos naming Christmas party sa trabaho, ay umuwi na rin ako. Medyo nakainom ako dahil sa hinaluan ng gin ng mga kasamahan ko yung aming inumin. Pero hindi naman ako lasing, pagkat maayos naman ang lakad ko, pati na rin yung aking pagsasalita. Yung inuupahan ko noon ay bandang looban, pero hindi naman masyadong malayo mula sa kalsada. Yung iskinita ay may tinutumbok na hagdan. Bale, paupahan din yon. Pero sa likuran pa noon yung kwartong inuupahan ko. May ilaw naman doon, hindi nga lang masyadong maliwanag. Pero kita naman yung daraanan. Na naglalakad na ako papasok sa iskinita ay bigla na lang nagiba yung pakiramdam ko. Dito ko napatunayang totoo nga yung sinasabi ng ilan na kapag may masamang elemento ay mararamdaman ng katawan mo. Bigla kasi akong kinabahan. Tapos parang kakaiba din yung ihip ng hangin. Nanindig yung mga balahibo ko at parang nag-atubili akong magpatuloy.
Pero kailangan ko nang umuwi. Gusto ko na rin kasi magpahinga dahil sa pagod. Kaya dahan-dahan ako naglakad papasok hanggang sa may napansin akong mga paa na bumababa mula doon sa hagdan. Kaya natigilan ako sandali, pero iniisip ko pa rin na baka isa lang iyon sa mga nangungupahan doon. Nakapaa lang ito at habang bumababa ay unti-unting naalantad sa akin kung sino talaga iyon. Isang white lady. Mahaba ang buhok nito na nakalugay at natatakpan ang kanyang muka. May mahaba rin itong damit na hindi nalalayo sa damit pangkasal. Hindi ako nakagalaw. Hindi rin ako makasigaw kahit gustong gusto ko na. Patuloy ito naglakad patungo sa direksyon ko. Dahan-dahan habang papalapit siya sa akin. Gusto ko nang tumakbo pero parang may kung anong pwersa ang pumipigil sa akin. Hanggang sa ilang dipa na lang yung layo niya mula sa akin. Nang hindi ko na makayanan ang matinding takot, ay ipinikit ko na lang ang aking mga mata. At ilang saglit pa ay naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking katawan. Para akong binalot noon. Pagdilat ko ay wala na ito. At doon ko palang nagawang maigalaw ang aking katawan. At nagmamadali na akong umalis sa aking kinatatayuan. Nang nasa loob na ako ng kwartong inuupahan ko, ay di ko rin nagawang makatulog pa. Natakot talaga ako. At hindi ko yun makalimutan. Pakiramdam ko pa nga ay parang nasa loob din ito at pinagmamasdan ako.